Okay mga tol, i-react daw natin ng isang napaka-trending sa news dyan sa Pinas about sa isang babaeng Pinay at isang lalaking Slovenian. I-react daw natin at wag daw tayong basta-basta magjojowa ng Power Ranger at ako rin. Di ako magjojowa ng Power Ranger basta-basta. Ito na, i-react na natin. Ano ba to? Okay, ito po ay isang video ni Real Life Chronicles. So, panoorin niyo po siya. Yaran mo yun, yung ginawa mo, pinatay mo yung anak mo, dinala mo pa talaga dyan sa Slovenia para patayin lang. Nako! Grabe, no? Dinala siya sa Slovenia at para bawian ng buhay. Patuloy tayo. Sana hindi mo na lang dinala yung anak ko dyan sa Slovenia. Buhay pa sana yung anak ko ngayon dito sa Pilipinas. Nitong Disyembre, nagbakasyon sa Slovenia. Grabe, no? Si Marvel Factoran, isang Filipina, kasama ang kanyang asawa. Subalit, nauwi ito sa trahedya nang matagpo ang patay si Factoran sa kanilang tinutuluyang lugar noong Disyembre 29. Yan lang yung huli naming usapan talaga nun. Tapos yun, niyakap din yun yung kapatid niya. Yan na pala yung huli naming yakap nung time na yun. Ang pangunahing suspect sa nasabing krimen ay ang kanyang sariling asawa, si Mitja Kociancic, na agad inaresto ng mga pulis sa pinangyarihan ng insidente at kasalukuyang nakakulong. Abuti mga tolls, no? Nahuli rin, no? Agad-agad. So, na-justify naman, no? Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, natapos na ang autopsy sa bangkay ni Factoran at nakipag-ugnayan na ang embahada sa ina ng biktima. Inaasahan na maibabalik ang katawan ni Factoran sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Ayon sa Commission on Filipinos Overseas. Uy, pero no? Pero in fairness, no? Maganda siya. Grabe. Tapos, binawian lang ng buhay. Asawa pa man din, no? Hayop. Factoran ay umalis gamit ang tourist visa kaya hindi siya sumailalim sa kanilang Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS. Tiniyak ni Ambassador Evangelina Lourdes Arroyo Bernas na tututukan nila ang kaso upang makamit ang hustisya para sa biktima. So, nakakagulat yung mga ganito, no, mga tol. Hindi ko ma-imagine, no, na sariling asawa mo papatayin mo, no? At saka yung sinabi sa akin na binalita sa akin na siguro mga ilang buwan lang sila kasal, no? Tapos ilang araw lang sila nagkita, tapos ayun, binawian siya ng buhay. Aba, matindi. Mukhang may something siya. Koknjankik. Aba, matindi. Pangalan pa lang, matindi na. Okay, so patuloy tayo. Natin ang isang malungkot at nakakagulat na kwento na nagpaluha at nagpapugnot sa mundo. Si Marvel Factoran Kociancic, isang bagong kasal na Filipina, ay pinaniniwala ang pinatay ng kanyang asawa, si Mitja Kociancic, sa Slovenia ilang araw lamang matapos ang kanyang pagdating. Wait, pero kung titignan nyo siya, no? Parang, tignan nga natin. Ang pogi, no? Pogi niya. Tapos tisoy. Tapos blue eyes o green eyes. Hindi siya yung tipong no? Yung parang, alam mo yun, mambabawi ng buhay. Kung ikukumpara naman sa akin at sa kanya, mukhang ako pa yung mambabawi ng buhay. Patuloy. Noong Enero 7, 2025, natagpuan ng mga pulis ang walang buhay na katawan ni Marvel, 27 taong gulang, sa kanilang apartment sa Bled, Slovenia. Ang kanyang asawa na si Mitja, isang 30 taong gulang na motivational speaker na kilala sa kanyang mga gawaing. Motivational speaker pala siya. Di dapat nagaan siya, no? Nagbibigay siya ng motivation. Pero kabaliktaran pala yung ginawa niya, no? Nakakagulantang. Ay kaugnayan sa mental health at obesity awareness ay nasabing may mental, yun lang. Yun ang mahirap-hirap na kalaban, yung may mental something, no? Neurological na yung yung problema diyan. Nagkulong sa kanilang bahay. Siya ay inaresto sa lugar ng insidente at kalaunan ay dinala sa isang pasilidad na pangkaisipan. Nako, mental facility. Hindi ba hindi ba parang cover up 'yun? Hindi pwede, dapat ikulong. 'Di ba? May siya, may pinatay siyang tao at dapat ikulong. Walang palusot, no. Ewan ko, sa tingin ko lang para justice is served. Dahil sa kanyang kasaysayan ng mga issue sa mental health.
Ang insidente ay naganap matapos ang isang matinding pagtatalo noong Disyembre 29 kung saan narinig umano ng mga kapitbahay ang mga sigawan ngunit hindi agad tumawag sa mga autoridad. Ayon sa mga ulat, so nag-away naman pala sila. So hindi siya mentally something, no? Pinagawain sila, siguro nag-trigger. Hindi rin nag-trigger, imposible. So may pinagawain sila. Imposible naman siguro magti-trigger yung pagka-mental mo. Tapos alam mo yun, bigla ka nang papatay ng tao. Ewan ko hindi ko pa naman na-experience na ma-mental, pero parang parang cover up. Hindi ko alam Disclaimer lang, in my own opinion lang. Marvel ay nagtamo ng mga pasa bago siya namatay at siya ay sinaksak hanggang sa mamatay. Ang relasyon ng mag-asawa na inilarawan bilang isang whirlwind romance ay nagsimula sa kanilang engagement noong Hulyo 2024. Grabe naman yung picture nila rito. Nakatakot. Di ata makatulog mamaya. Kinasal sa parehong tingtaon. Si Midja ay nagbahagi ng mga posts sa Grabe yung yung ngiti ni kuya ni Kojak. social media tungkol sa pagdiriwang Parang ng Pasko. Parang sa bagay, pagka nakangiti naman ako mukhang alam mo yun, mukhang katanggap-tanggap pa. Pero yung mga yung behind the scenes nung ganyang ngiti, medyo creepy. Pero sa bagay, kung may mental, hindi mental, imposible, parang cover up talaga. In my opinion lang. So, ayun, patuloy tayo. Sama si Marvel bago ang trahedya na nagdagdag pa sa pagkagulat ng mga tao. Ang pagpatay ay nagdulot ng malawakang pugnot at lungkot. Marami ang... So, kung titignan natin, si Kojak. Kung titignan natin si Kojak, ayan, ang pogi Hindi mo talaga mamamalayan na, alam mo yun, na babawi ng buhay. And Tisoy, almost complete, almost perfect. Pero, kung titignan nyo ako, parang ako pa talaga yung mambabawi ng buhay, di ba? Joke lang. Not at lungkot. Marami ang naghayag ng kanilang pakikiramay sa social media at humihiling ng hustisya para kay Marvel. Ayan, justice. Dapat instead na sa mental facility siya, dapat makulong talaga. Imposible. Dapat hindi yun ginagawang hindi ginagawang rason or hindi siya ginagawang parang alibay. Hindi pwede. Kasi kung nasa mental facility ka, parang alam mo yun, parang syempre parang ewan ko, parang siguro parang normal lang yung buhay dun. Madaya. Justice dapat, di ba? Ang kanyang pamilya na lubos na nagdadalamhati ay nananawagan ng pananagutan mula sa mga autoridad ng Pilipinas at Slovenia. Ang malungkot na kasong ito ay muling nagpasimula ng mga talakayan tungkol sa mga panganib na kinakaharap ng ilang kababaihan sa mga internasyonal na relasyon. Tama. Bali, yung mga babae na naghahanap ng mga foreigner dyan, so mag-ingat rin kayo. So dapat stick to Pilipino lang kayo. At saka kilalanin nyo muna, diba? Balita ko rin is siguro after 3 months lang daw sila na magkakilala tapos nagpakasal agad. So yun, red flag yun, So kilalanin nyo muna. Hindi porket Tisoy at foreigner ay mayaman, May mga Pilipino dyan na mas maitim sa akin or kasing itim ko, may pera naman, hindi man mayaman, hindi namang nambabawi ng buhay, di ba? Hindi man ako pogi or hindi man kami gwapo, at least hindi kami parang si Kojak, di ba? Na binibigyang diin ang pangangailangan para sa mas matibay na suporta at mga mekanismo. Maganda pa man din si ate, grabe. Ng proteksyon, ang mga kapitbahay ng mag-asawa ay nakatanggap ng kritisismo dahil sa hindi agad pag-aksyon. Makikita rin natin yung mga klaseng ng tao dun sa lugar na yun, dun sa Slovenia. Medyo, ewan ko parang medyo delikado rin kasi hindi sila nag-call ng 911 agad, So, ang hirap mga tol. Dapat nag-action agad sila. Kung kung concerned sila sa citizen na nakapaligid sa kanila, dapat tumawag man lang sila ng 911. Nang marinig nila ang mga senyales ng kaguluhan na nagbunsod ng mga tanong tungkol sa pananagutan ng lipunan at ang kahalagahan ng pakikialam sa posibleng mapanganib na sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, determinado ang pamilya at mga taga-suporta ni Marvel
na panatilihing buhay ang kanyang alaala at tiyakin na makakamit ang hustisya. Ang kanyang trahedyang kwento ay nagbibigay din sa matinding panganib at ang mahalagang pangangailangan na tugunan ang mga issue sa mental health bago ito humantong sa hindi na siguro sa balita, no, talagang anong dyan is, ang highlight talaga dyan is yung mental health. Sa tingin ko hindi ko lang alam, pero para sa akin, mental health, okay. Nag-aaway sila nag-aaway sila. So, may pinag-aawayan sila. May something. So, syempre, yung lalaki lang yung nakakaalam niyan. Siguro, kung sino man yung mga nakakarinig doon sa, sa apartment nila, no? Siguro, alam nila yung pinag-aawayan. Ganun. Hindi talaga natin alam kung ano nangyari. Pero, sayang. Grabe, 1997 to 2024. Ilan yun? 27 or 28 years old si ate, no? So, sayang, no, na nabawi siya ng buhay ng maaga. Yung inaakala niyang butterflies and rainbows ay isa po palang mambabawi ng buhay. Basta ingat-ingat na lang tayo, no, mga babae dyan, pati mga lalaki, ingat-ingat rin tayo sa mga international na women. Kayo rin, no, yung mga lalaki dyan, mga may mga jowang di ba? Di natin alam, no? Pero ako, tatry ko pa rin. So, yun nga. So, sayang. Justice. Dapat hindi mental institution. Dapat kulungan. Unfair sa Slovenia kasi nangyari. Ewan ko kung may laban ba ang tayong mga Pilipino sa ganyan, no? ibabalik ng mga kahinatan. Ayun, so tapos na. So, ayun lang masasabi ko, mga tol, no? Mag-ingat-ingat tayo sa mga mga jowang ibang lahi. So hindi porket ibang lahi ay napakabait na. So kilalanin pa rin natin. Syempre hindi ibig sabihin na ibang lahi ay marami ng pera. Yung iba dyan, grabe, ang daming dyan, daming mas pulubi pa sa atin. Marami dyan mas mahirap pa sa Pilipino, no? Kumbaga parang nagdala lang sa kanila yung kaputian nila. Ayan, promise may mga dyan, may mas maitim na mas may kaya pa. Ayun, sayang, grabe. At saka kung titignan nyo yung lalaki, no? Siya, maayos tignan. Tignan nga natin. Maayos tignan yung lalaki. Grabe. Kung pwede nga lang, palit na lang kami. Mas bagay pa yung itsura niya sa akin, no? Ako ay mabait na law-abiding citizen. Ayun, nagulat din ako yung narinig ko to. Pero may mga konting informasyon akong natanggap, no, about dito. Ayun, in my opinion lang talaga, hindi siya mentally something imposible talaga. Parang siguro pinarating lang na ay may mental siya. Imposible naman. Sige, dapat halongkatin nila yung history niya. Ayun, yun ang problema. Dapat talaga malaman yung history. Pero kung puging-pugi ka, edi o kaya kung gandang-ganda ka, edi one night stand. Condolence sa buong family and sana makamit niyo yung justice. Yun nga, justice should be served right. Yun lang. Condolence sa Marvil Factoran. Siya pala yun, no? Siya pala si Marvil. Akala ko yung lalaki yung Marvil. Ano ba yun? Mali pa. Anyways, reaction naman Ayun yung na-react ko. Basta ingat-ingat lang tayo, no, sa mga pinipili nating labidabs sa buhay. Ayan. Oo nga, mag-ingat talaga tayo. Siya, sige na. May parang halatang may pinagdadaanan din. Okay guys, mauna na ako. Bye bye.